Ghost Month is here! August 25 to September 21, 2025 o ang 7th lunar month at tinatawag ding Hungry Ghost Festival. At sa mga ganitong panahon yata, sinimulang gawin ng mga flood control projects sa Pilipinas dahil look at them now! Billions of pesos mula sa pinagpaguran, pinagpuyatan, araw-araw pinilahan nating mga mamamayan, naging ghost sa mga proyektong ito. Mga ghost na hindi nakakatakot, kundi nakakagalit talaga naman. Dami kong grrrr. Yan ang pinakamainit na isyong pag-uusapan mamaya. Ako ang iyong binibining Polytalker, Meiji Cruz. Ako naman po ang inyong journalist fact-checker, Marichu Villanueva. At ako naman ang inyong attorney na sana bigyan na ng bilyonaryo ng budget. Attorney Ed Chico. Ihanda ng madagdagan ang masasabi ninyo sa usapin ng bayan dahil may say ka sa politika dito sa Politico Talks! Parang may dumaan. Ramdam ko. May malamig na dumaan. Pero bilang pampainit, narito ang nagmumultong balita mula sa social media. Attorney Ed, Mami Chu, take it away. PNP Chief General Nicolas Torre III bigla ang sinibak bilang bahagi ng reorganisasyon daw sa pulisya. Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. bumalik sa posisyon niya. Mami Chu, gusto ko yung sinibak. Pero alam mo, naawa ako kay Torre kasi di ba pag Torre matayog, matibay, tapos naglistula siyang kastilyong buhangin, Sabi nga, appointment na pansamantala. Who would have thought? 3 months. May pa rin mga multo. At Mami Chu, meron ding balita. Ex-CIDG Chief Police Brigadier General Romeo Macapas sinuspinde ng NAPOLCOM ng 3 buwan or 90 days dahil ito sa umano'y irregularidad sa investigasyon ng mga nawawalang sabungero. Yung character na si Mami Chu. Kasi huwag mong sisirain, Attorney Ed. Huwag kasi sisirain, hindi ko sisirain yan. Nawala na ako. Pero alam mo, nakakatakot sa Pilipinas, lahat nagpaparamdam, pero lahat nawawala. Hindi lang project, hindi lang pondo, pati dignidad nawawala. At nawawala pati yung mga sabungero. Maganda pag-usapan yan kasi ang balita, tinatamper niya yung evidence. So pati ebidensya daw gusto niyang mawala. So maganda pag-usapan natin yan mamaya. Itinutulak ni PBBM ang malawakang lifestyle check sa mga opisyal ng pamahalaan. Sinang-ayunan naman ito ni Senator Chis Escudero, your favorite attorney. Pero siyempre, ang gusto ko sanang paimbestigahan, yung kanyang kilay. Kasi ibang lifestyle yon, aminin mo. Uy, mahalata yung microblading. Oo, kasi may maintenance pa gusto yun. ko nga tanungin si Sis kung anong pinagdadaanan niya at naisip niya yung lintik na kilay na yan. Pasyon! Agad pinaaresto ni Congressman Leandro Libeste ang isang opisyal ng DPWH na nahuli sa isang entrapment operation na nanunuhol daw sa kanya para sa isang proyekto. Ayun, sinabi ng bawal magsimula. Bayaran niyo ako dito, ng projects pag Ghost Month. Huli ka tuloy. At ayan ating bubut-butin yung mga issue na yan. Siyempre kasama pa ang isang semi-regular dito sa Politico Talks na dapat in character din siya At ang presidente ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino, Attorney Luke Espiritu. Espiritu. Sakto ang apelido mo,
attorney. Ako nahirapan ako Spirit of the Bumati ka glass. ganun din. Tiniming namin na ikaw Hindi ang kami guest sabi kasi namin ni for May G, tonight. in character. Oh, go, dapat. attorney. Yung Bate. character ko, hindi po pwedeng nagbibiro eh. Kasi nakakatakot na talaga. Pinapakita mo lagi yung Pinapakita puso, ako. di ba? Ghostbuster ako, hindi ako ghost eh. So, yun ang character natin. Ghostbuster. So, yari na yung may mga ghost. Panira. Panira, Ano panira. yung pinaghirapan ko dito? O pati si Mami Chu, pinaghirap, binid up niya para sa'yo, attorney. Bumati ka muna, Attorney Luke. Okay, maraming salamat. Say, may regular na pala ako dito. Parang contractualization yun ah. Naku, ba't maganap ng ano Ano yan? na dito sa Oo, pangatlo. oo. Huwag kang mag-alala, i-endo ka namin. Sa tamang paraan. Eto ha, matapos ang ilang buwang pamumuno, seryosong usapan ito ha. Tinanggal ni Pangulong Marcos si PNP Chief General Nicolas Torre III bilang bahagi ng reorganisasyon sa pambansang pulisya. Ang biglaang pagbabago ay nagdulot ng mga tanong tungkol sa direksyon at politika sa loob ng PNP. Okay, pag-usapan na natin. Ano ba sa tingin ninyo nga nangyari dito? Kasi 8 days before, to be exact, nagkaroon na di umano turf war between SILG John Vic Rimulya, na chairman ng NAPOLCOM, at si Chief PNP Nicolas Torre III. Anong masasabi mo, first, Attorney Ed? Siguro maglagay lang tayo ng usaping pangbatas patungkol dito. Dapat maintindihan natin ang PNP right now kasi siya ay civilian in character, at siya ay nasa ilalim ng pamumuno ng DILG. And in fact, yung NAPOLCOM ang may administrative supervision over the PNP. Although the PNP chief is ex-officio member. So kaya lang ang problema rito, yung appointment nga ng PNP chief ay nasa Pangulo and hindi ito dumadaan sa CA. You basically serve at the pleasure of the President. And in fact, kahit walang dahilan, kung gusto kang i-relieve ng Pangulo, he can actually do that. But what makes his case interesting, makikita mo na either siguro malakas siya sa tao or may kapit siya talaga sa Pangulo. Instead na tanggalin siya, nirelieve lang siya. Kasi if he were fired, it would have been easy dahil mawawala na rin yung 4-star rank niya as a general because under the law, May kapangyarihan din ba ang supposedly presidente isa. mag-fire na kahit Yes, of 4-star course, he can do that general? kasi siya ang chief executive. Pero ang ginawa sa kanya, Commander nirelieve in lang. chief power yun. Ang ginawa lang, nirelieve lang. So, kumbaga, na kay Torre na kung gusto niyang mag-resign or mag-retire, so it's up to him. Pero if he would play hardball, pwede niyang tapusin yung kanyang Sa March hanggang March 2027. 2027. At ang weird kasi yung PNP chief natin, mas mataas yung kanyang rango bilang isang general. So, from a legal standpoint, yun yung gray area na pinag-uusapan. At yun yung magandang tignan talaga dito. Kasi nga under the PNP charter, there's only one 4-star general. Isa lang ang 4-star. He is holding that 4-star. Yung sumunod sa kanya na Tates, 3-star. So ngayon, ginawa as of today, naka-on leave siya until September 27 Maximum yata. leave nga raw ang Yan. kanyang kukunin. Pero kasi, ang problema, if I may say lang, nung araw kasi, nauso ito nung itong mga nagdaang Pangulo, nung araw kasi before that, pinasunod nila yung seniority rule. Although hindi siya written, hindi siya batas, sinusunod yung seniority rule para nga naman wala masyadong discretion yung Pangulo. So halimbawa, naging Pangulo ako, kahit bata ko yung Brigadier General, ang mapipilitan na kung i-appoint yung next in line. So, ang purpose niya to do away with exercise of discretion. Kaya lang napansin mo ngayon, di ba, nung panahon lang ni Duterte, di ba? Di lang, panahon ng start yan kay panahon ni Pangulong Estrada. Estrada, ang tawag doon, kay- deep kay selection. PGM. Hindi, pero yung kay Duterte, si Bato, if I'm not mistaken, Brigadier General lang siya. No? Oo, pero si technically he can be Ping Lacson. appointed. O Ping si Ping Lacson, Lacson also. oo. Di ba? So, yun ang nangyari. So, kaya kung magkaminsan, napupolitika siya ng gusto talaga. Pero Attorney Luke, sa tingin niyo po ba, bakit kaya pumayag ang presidente na magkaroon ng ganitong sudden changes? Ang fact na very popular si Chief PNP Torre na nakakatulong sa administrasyon niya. Ano po sa tingin niyo, Attorney Luke? Walang indication na dapat basahan natin ng something negative ito. No? Or may something-something sa kanilang dalawa. Wala namang indikasyon to do that. Pwede namang i-transfer niya sa ibang mga gawain na makakatulong din sa kanya. Loyal naman sa kanya si General Torre. So, I don't see anything na that would indicate na basahan natin ng negative. Pero sabi nga din ni Baste Duterte, kung saan mo man siya ililipat, it's demotion. Kasi Chief PNP ka na Pero yung sinasabi mo popular si Torre,
I beg to disagree. Siyempre, unpopular siya sa mga DDS, ang ginawa niya kay Pangulong former President Duterte. At siyempre, meron lang siyang isang commander-in-chief, yun ang susundin niya. Commander-in-chief niya si President Bongbong Marcos, so he has to follow the commander-in-chief. Yeah, sabi naman niya, pina-follow niya. Pero lastly na lang on this, kasi nagkaroon talaga ng iba't ibang saloobin yung taong bayan, no? Parang nagkaroon ng way dun sa legal basis na nabanggit nga ni Attorney Ed, and then yung iba sinasabi na nasa na yung pagtingin mo sa loyalty, sa service mo. Sabi nga ni Sen Bato na kawawa naman, galit siya pero kawawa siya na binigay lahat-lahat na sinusunod lang naman niya yung order sa kanya. So pag when you weigh doon sa legality and doon sa values of loyalty and service, ano kaya yung sa tingin ninyong mas magiging impact nito sa taong bayan and sa administrasyon, Mami Chu? When you take an oath before the Constitution, the flag, ang commander-in-chief nasa third lang, siya ang last eh. You swear before the flag, the Constitution, and the commander-in-chief. Kaya tama yung ginagawa ni Torre na sabi niya, I will abide by what my commander-in-chief tells me. Baka naman may ibang reward. Di ba? Hindi naman kailangan na siya ay manatili bilang PNP chief. Kung PNP chief siya, tapos bigla siyang pangakuan, sa 2028, senador ka. Ayaw niya pa ba noon? Pero syempre, pagka police ka, syempre gusto mo maging general, hindi ba? Pero naman, General lang nga siya. Pero syempre, gusto mo maging PNP chief, magtagal ka. Pero kung madagdag ko lang ako kasi nag-abogado ako ng mga kaso dyan sa mga pulis. Grabe din kasi ang politika sa loob niyan eh. Tandaan mo, si Torre ang kauna-unahang PNP chief na galing sa PNPA. So, Halos pero lahat ng posible PNP din. chief nanggagaling sila sa PMA. So, dun mismo sa loob ng Kasi PNP. May power struggle. may power struggle Yung talaga. Philippine Military Academy, class 1992, si Nartates, yan ang last batch under the PNP law na pwedeng makaakyat pa. Pero ito maisingit ko lang din, no, dahil si Attorney Laila De Lima ay naging guest din natin nakaraan. First na lumabas si Chief PNP Torre after the issue. Nung binati niya si Rep. Laila De Lima, sa tingin niyo may something, Mami Chu? Hindi, talaga namang... Something cooking. Ano sa tingin mo? something kinakabahan. Kasi di ba sa CIDG Detention Center siya, na ando doon si Torre na siya yung nag-CIDG at one time, di ba? Yun lang yun. Wala na, don't read too much into it. Ayan. Alright, eto ha. At parang ex mo na Aray, masyado masakit to. Nagbabalik ang issue ng missing sabongeros. Ex-CIDG Chief Police Brigadier General Romeo Macapaz sinuspinde ng NAPOLCOM ng 70 araw dahil sa umano'y irregularidad sa investigasyon ng mga nawawalang sabongero. Ang hakbang ay bunsod ng reklamo ng key witness na si Elakim Patindongan na kapatid ni whistleblower na si Julie or Dondon Patindongan. Kasabay nito, sinampahan din si Macapaz ng kasong administratibo para sa grave misconduct at conduct of unbecoming of a police officer. Alright, to pag-usapan natin, ano ba sa tingin ninyo yung mga irregularities na nakita? Bakit sinuspindi itong CIDG chief? Attorney Luke. Skeletons in the closet. Kasi old boys club yan di ba? So sa investigasyon na yan, may mga matatamaang mga nasa pulisya rin. So I would imagine na dahil siya ay nasuspinde, there might be an effort na siguro impluensya ng investigasyon in order to conceal evidence against some people na pinoproteksyonan. That's just how it is logically gonna be kung sinuspindi siya ng NAPOLCOM. Yeah, obstruction of justice Parang yata ganyan, yung sa niya. Hindi kasi allegedly parang binura niya daw yung data sa cellphone ng complainant, So mga importanteng datos yun sana pwedeng magamit sa ebidensya. Pero tama dun si Luke eh. Kasi alam mo naman, may mga madadawit na kabaro. And besides, yung mga dinadawit din ng mga personalidad, hindi din basta-basta, di ba? Dahil yung sinasabi mo, skeletons in the closet, di ba? Lumalabas. Although in fairness, So naglabas enough ang ba yung DOJ. 90 days? Kung ganun kalala yung sorry? ginawa niya, yung 90 days Hindi, na yung suspension? 90 days kasi preventive suspension kasi sa gobyerno, sinususpindi ka hindi bilang parusa. Sinususpindi ka lang para dahil may investigasyon, hindi ka mabigyan ng pagkakataon somehow to influence the conduct of investigation. So the suspension is not actually should not be seen as a penalty. Kumbaga, it is Labas ka na rito. matter of course they really do that pag may kaso sa'yo.
Lalo na sa PNP, pagka nasampahan ka sa NAPOLCOM, Yeah. automatic sinususpend Kasi ka. baka itamper mo pa evidence against you. Eh, ang kaso niya nga, nag-tamper siya ng Yun evidence. nga yung irony nun. Oo, hindi ba? Oo, na sana makakatulong na rin para malaman na din talaga natin no, kung sino ba yung mga dapat managot. Sa dami-dami ng mga issue na kinaharap natin no, ng mga taong bayan, kaya pa kayang pagsabay-sabay ng mga Pilipino o nalilito na sila kung saan sila Hindi. makikisausap. Ang latest dyan ngayon, si Justice Secretary Remulla, in-announce niya na nag-issue na siya ng hold departure or Yun, with oo. lookout order Hindi, against ano lang, Atong Ang. bulletin lang. Wala pang lookout, departure order oo. kasi wala pang kaso sa korte. Lookout bulletin against Atong Ang, si Gretchen. Gretchen Barreto, Oo, and so hindi 58 makakapag-ibang others. bansa. Yung dating Mga names ni ano. dating general at 15 police ay sinama doon sa bulletin lookout. Ganito kasi yan kapag wala ka pa kasing kaso sa piskalya, so pwede kang humingi ng watch list. Pagkatapos niya kung may kaso sa piskalya at may posibilidad na tatakas yung mga respondents, pwede silang mag-issue, humingi sa korte na tinatawag na precautionary hold departure order. At kapag ka naman yung kaso ay formally nagkaroon na ng filing ng information sa korte, it can be converted into a hold departure order. So, basta ang purpose ng lahat yan para hindi sila lumabas ng makatakas. bansa, wag na tumakas. Ang latest ngayon, yung sa Taal Lake, di ba? Sabi ni Justice Secretary, iti-stop na nila dahil contaminated na yung dahil sa, sabi niya, marami siyang binanggit doon na fecal, nakaka-contaminate sa evidence. At wala pa Halo-halo nagmamatch na may DNA. skulls and bones ng animals, naging dumping ground kasi yung Taal Lake. Ito, para naman sa mga government official na may nakakatakot na yaman. Iminungkahi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas malawak na lifestyle check. And for the first time, for a very long time, naki-unite dito si VP Sara. Dapat lang. At hindi lang yung elected public officials pati yung mga appointed. O yan, appointed, mga elected. Elected. Sabi niya pa nga mag-deep dive daw, pati yung mga dummies. Dinagdag pa nga niya yung drug test eh. May drug test pa pinasok Talaga pa niya. naman, no? So anong masasabi ninyo dito? Lalo na ngayon lumalabas yung mga issue, yung mga anak, 'di ba? Na finiflex ang kanilang yaman, ang kanilang bags. Attorney Luke, bilang isa pong Pumiyok eh. oh, Hindi nyo napansin, pumiyok. Sino? Ang sinabi ni Sara Duterte, dapat magka-lifestyle check. Pumiyok eh. So alam mo, minsan, yan kasi, alam naman sabihin nila hindi. Tinanong ka ng reporter, okay ka ba sa lifestyle check? Sabi ba niya, ay hindi, ayoko dyan. Di ba? Mahalata naman. Of course, SOP sa kanila, nasasabing yes. Pero ang problem lang, kayo kaya, kapag i-lifestyle check kayo, papasa kayo. Kahit si Bongbong Marcos eh. Lifestyle check mo kaya yan, papasa yan. These things are what we call tokenism. Hindi naman na honest to goodness na gagawin nila yan eh. And dahil sila may hawak doon sa proseso, pwede nila ipa-lifestyle check yung mga ilang individuals lang. Ililimit nila yung investigasyon halimbawa sa mga kontraktor lang. Pero wag na umabot sa congressman, wag na umabot kay Saldico, wag na umabot kay Martin Romualdez. So these things ay hypocrisy na naman we could see the hypocrisy sa ating mga government. Attorney Luke, curious lang din ako, no? Siyempre, kayo po ay isang head po ng isang labor group. Kung kayo po ang tatanungin, ano po ba yung karapat-dapat na lifestyle ng isang government official? Siyempre, yung kita mo, madali namang tingnan yan. Simpleng mathematics yan. Hindi mo na kailangan calculus yan. Magkano kinikita mo, nire-report mo, yung salen mo, magkano. Pero tingnan mo yung assets, tingnan mo yung mga kotse, tingnan mo yung mga Lifestyle lupa, talaga. yung mga bahay. At hindi lang sila, tingnan mo kapag may mga dummy sila, pinangalan nila sa kanilang mga anak, sa mga alter ego, mga empleyado. Ganun dapat na lifestyle check ang ilalagay. At pag may discrepancy, medyo i-assume natin na yung Living sobra, beyond. Living beyond. yung sobra ay galing sa masamang mga gawain. Ill-gotten wealth, ibig sabihin. Kumbaga, pag ginawa mo na to, inumpisahan mo to, dapat all out to, panindigan mo to, na hindi selective lang ang Oo naman. pipiliin Dapat mo sabihin ni for Bongbong lifestyle. Marcos, simulan ko ang lifestyle check. Hindi, Sa inang akin, announcement Sa kanina akin. sa Malacanang. Sabi ni Auntie Claire, yung paborito ko. Executive daw Oo, muna. Si Bongbong daw willing. Isimulan. Oo, Oh, siya good. simula.
Start with the SALN, no, di ba? Oh, tapos open to public scrutiny. Oh. Nananawagan nga ako ng citizens audit eh. Kailangan open Ay, to oo public nga Tsaka scrutiny. they pala. agree pa yung, di ba ngayon may mga viral na lumalabas yung sa mga anak. Parang they agree na nababash in a way yung mga taong ito, mga related dun sa mga officials na to na may, sabi nga nepo babies. Dahil it's like heeding to the call ng pagsisiwalat ng katiwalian. Gusto kong i-congratulate ito si Attorney Luke Espiritu. He is one of the conveners of the newly launched Artikulo 11, a Citizens Watch group against corruption. They declared war against corruption. Sino pa yung mga kasama nyo dito? Kasama ko si Calyodi, kasama ko si Attorney J.V. Bautista, kasama ko si Congressman Erin Tanyada. May mga kasama ba kayo diyang akbayan? Sanla kasi, JV. Open naman sa lahat. Sanlakas. Parang meron Sabi niya nga kang kanina pinupunto, yun, call for united opposition. Di ba, Ayaw alam mo, na. maganda yung ganyang bagay na kasi dapat matandaan natin. Alam naman ng taong bayan na halos lahat ng politiko tiwali. Ang tanong lang, may political will ba talaga para imbestigahan at kung may mapatunayan ay maparusahan. Kasi ang pinapangambahan natin dyan, maging selective yung nawe-weaponize itong proseso na ito para ipitin lang yung kalaban o kaya for optics purposes, papakita mo lang na may mga sample na makukulong but in reality, makakalusot yung dapat makalusot. Nasa batas naman yung SALN di ba? Pero Ay, hindi kasi- dinideprive tayo ng copy ng SALN sa media, especially kami noon. Dati, we can get it from the ombudsman, from the ano. O, kasi may panukala utos ang kasi- Supreme Court, tsaka yung ombudsman. No, hindi po pwede labas yung SALN namin. Not unless we have a case. They have a case against us that requires the production of the SALN copy. Di ba, Attorney Luke? Panahon na siguro para ibalik ulit ang pagbubukas nitong pagkuha ng SALN. Oo, kasi nga, para kaya makita pinupush. nga natin, di ba? Para ma-check natin itong lifestyle mo tsaka SALN mo. Although Freedom of sinasab- information. Although sinasabi naman ng Korte Suprema dito, it has to be for a legitimate purpose. Kasi kung magkaminsan, maraming kumukuha ng mga ganyan datos. Ang purpose lang gagamitin sa politika. Pero kung lihitin mo naman, ay maaari mong hingin. Ano? And, Yun nga, FOI. and in fact, sa Data Privacy Act, interestingly, ang isa sa exception dyan yung impeachment cases. So kapag kasi Pangulong Bongbong Marcos ay si VP Sara ay na-impeach, pwedeng kunin ang kanilang mga records at mga datos. Ano, hindi lang SALN, kahit mga nangyari bank na yan records. kay Justice They can Corona. actually do that. oo. The late Justice Corona, nang ma-impeach, di ba, nababas lahat ng SALN niya. Na-impeach siya dahil sa salin. Oh, yeah. Pero tandaan natin, years later, yung mama ay nakalusot. Sinabi ng Korte Suprema, yung mga kaso sa kanya ay walang basihan. So, but at the end of the day, yun nga ang panawagan natin dito, sana hindi lang ito parang kwentuhan lang. Oo. Dapat maging totoo at hindi maging selective. Mapanindigan. Oo. Genuine talaga. Oo, pero nga, sabi mo nga, yung favorite word mo, na-weaponize. Oo, Especially yung na-weaponize na politika masyado. Yun yung problema. Kaya dapat ang maging senador natin sa susunod, si Atty. Luke. Naman, no. Sa totoo lang, Naka Atty. 6 Luke. million na yan. 6 Pag million. tumakbo ka sa 2028, susuportahan kita. For sure, talo ka na naman ulit. Pero, May 6 million na sa kailangan bayan. natin, joke lang. Dapat manalo kagaya ni Atty. Luke. Marami pang mangyayari Kaibigan ko in to eh. 3 Bilib ako years, dito. ha? Alright, from lifestyle to lifetime pagsisisi. Dahil huli at inaresto si DPWH Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo matapos subukang suhulan si Representative Leandro Leviste ng 3.1 million pesos. But would he be the first and last? Okay, Attorney Luke, ano pong masasabi ninyo sa issue na ito? Paano umabot? Yan ang tanong eh. Paano umabot na magdadala ng pera sa iyo kung hindi nakipag-usap muna sa iyo? Sa opisina niya daw, Diba? dala, hindi ba? Di syempre, merong preparatory acts yan. Di ba? Hindi naman niya ginawa na parang, uy, kinausap ko yung NBI. Uy, before pa na tangkain siyang suhulan, hindi naman niya kinausap ang law enforcement agency na i-entrap natin ito. Paano nangyari na umabot? Ano yung preparatory actions kung bakit nagdala ng pera sa'yo? Sa tingin mo, Atty. Luke, sa tagal mong abogado at nakakaalam sa mga ganyang istorya, sa tingin mo ano nangyari dito? Politika lang ba ito? Siyempre kasi ang lang ba? context meron ng mga skandalo, meron ng public pressure, meron ng public scrutiny Pero about sinabi the din ni Rep. construction project. Leviste na kumbaga gawain na to even before nung past, yung former congressman pa. So baka tinatry din ni Calalo, Engineer Calalo, na dating gawi lang. Pero this time, hindi siya lumusot. Hindi ako mag-agree kasi dyan. Kasi yan na nga yung linya na ang may kasalanan lang lahat nito ay kontraktor. Hindi
Hindi totoo yan. Ang mga kontraktor, hindi gagawa niyan kung wala yung original sin. Ang original sin ay nanggagaling sa mga politiko. Hindi naman ang kontraktor ang mag-iimbento ng korupsyon. Gugustuhin ba nila? Ito na lang ang tanong ko. Gugustuhin ba nila magbigay ng SOP na 30 to 40% mula sa budget na dapat sa kanila? Kung hindi ito ini-impose bilang SOP, Standard Operating Procedure nga, expected na mismo ng mga public official. It takes two to tango, parang adultery yan, Attorney Ed, di ba? Hindi pwedeng ang adultery. Hindi, kasi analogy lang, analogy. Alam nila, magkaibigan tayo. Hindi, analogy lang na hindi ka pwedeng magkaso ng adultery sa iisa lang. Kailangan dalawa. Kasi yung crime na yan cannot be done in isolation. So sinasabi nyo, contractor at is government official or lawmaker. Oo, at wag natin i-shield ang mga politiko. Tingnan mo, lahat ng media focus ay binabaling kontraktor lang. Di ba nga, sabi nga ni Ping Lacson, there are 67 contractors, former contractors are now congressmen. Kaya nga, ginawa ng mga contractors, madali palang gumawa ng pera sa gobyerno. Tatakbo na lang akong congressman. Kaya merong ang contractors Pero at senator. Actually, may mga probinsya, no, mahirap banggitin, na kung yung governor mismo, yung mayor, alam ng taong bayan na sila rin yung mga kontratista. No? And in fact, yung mga bayan na sinasabi ko, may mga malalapit dito sa atin na ganyan ang sistema. Sabihin mo na, Bulacan. Among others, Mami Cho, naku, mahirap lang magsalita. Pero ano masasabi ninyo na sinasabi ni Secretary Bonoan na hindi niya alam yung mga ganitong pangyayari, may ghost project, Bawal lang na tapos may isolated case pa daw. Bawal ang bad words pero BS yun. Baka gusto niyang abonoan muna. Pero ito, how do you feel or how do you think yung nararamdaman ngayon ng Masa Attorney Luke na itong si DPWH Engineer Calalo on bail pagkatapos nung harap-harapan niyang pangnunuhol? Well, dyan na rin siguro, ang sagot siguro dyan ay legal din. Kasi bail is a matter of right. Unless na heinous crime ang kanyang kinumit or chinarge sa kanya. Like, for example, murder, plunder. Tsaka yung sa kanilang kaso, parang he said, hindi he Tsaka yung kaso niya kasi, hindi naman siya heinous crime. Hindi siya So, heinous ibig crime. sabihin, karapatan niya talaga na mag-post ng bail. Pero tama nga si Attorney Luke na napakababaw nung kaso na yun. Pero tama si Luke baka may nangyari dyan. Imposible na ganun-ganun lang yun So kaya may kaduda-duda rin. What leads to that O kasi in fairness situation? tong kay Rep. Leviste, pumugi siya ng gusto sa issue na yan. Kinukumpara na siya kay Vico, kinukumpara siya kay... Kaya nga, kung sino paano pa mga maniniwala mabatang sa kanya mayor, eh. di ba? Oh, Batang that's mga another kongresista. side of point of Bilyonaryo, view, mag-o-offer another ka point ng of view. million na bribe, di ba? Unbelievable. Oo nga, hindi man lang siya nag-research na itong batang ito. Parang may negosyo talaga ever nakaka-insulto since. din, di ba? Oo, Ang yaman-yaman Ligarda mo. Leviste na yung pangalan mo, di ba? Pinupuri ko nga si Pinky Web kanina, siya lang nakapagpaamin kay Congressman Leviste. Sino ba tinutukoy mo? Dati mo dyan, si Buhain, Congressman Buhain. Na on point, na literal niyang on point. On point. Pinangalanan niya. Based on research, we have found na yung dati mong sinasabi is si Congressman Eric, nakalaban sa politika. Alam kong nagmumulto na ang inyong mga opinion sa issue na ito. Mag-comment na sa ating Facebook page at YouTube channel kung saan tayo ay live na live ngayong Biyernes ng gabi. At mamaya, ibuhos na ang inyong bumabahang galit sa usapin na tuloy-tuloy ngunit hindi natatapos na flood control projects. Sa pagbabalik ng Politiko Talk! Attorney Ed, take it away. Pansamantala po muna nating inihinto ang ating impeachment serye, no? Abangan ng Season 2. So, welcome to our new teleserye, Ang Baha-Baha, Paano Ka Ginawa. Yan ang tinututukang kwento ng buong Pilipinas ngayon. Dahil nga naisumbong sa Pangulo, kay bonggang-bonggang bongbong, ang mga anomalya tungkol sa mga flood control projects bago pumasok ang Ghost Month, ay mukhang may patutunguhan naman so far ang issue ito. Dahil kung hindi, lagot kayo sa Gen Z police. Kasi itong ating mga kabataan, ang mga star ng bagong serye.
Narito ang casting ayon sa social media. Tingnan nyo. Anyway, sila yung itong mga Gen Z, pinangalanan nila kung sino itong mga nepo babies, ano. Sila daw yung mga bagong scholar ng bayan kasi yung taxpayers mo sa kanila din napupunta. Although ang nepotismo uso talaga, ha. Tandaan mo, Sabi nga sana all, nepo baby. Pero tandaan mo, si BBM anak ng Pangulo. O si VP Sara anak ng Pangulo. Si Pinoy anak din ng Pangulo. Buti pa si Trillanes, anak lang ng Teteng, hindi ba? Political dynasty, di ba? Mga Pero yun nga political problema sa dynasty. political dynasty, hanggang walang enabling law, yan na nga yung problema. Kaya dapat magkaroon tayo ng checklist kapag may deduction sa sweldo natin. Kasi tayo yung gumagastos sa mga lintik na yan, di ba? Oo nga, So, wag yung sa titingnan puso. lang yung SSS nyo, yung PhilHealth nyo, pag-ibig nyo. Tignan nyo rin yung mga mamamahaling sasakyan nila, no? Lalo na ng mga diskaya, no? Alam mo, 40 nagulat ako sa cars. nakita na yun at hindi ko maintindihan bakit ang pangalan ng lalaki Curly. Di ba? Yun ang, hindi ko talaga masakyan hanggang ngayon, hindi ba? Akala ko sasabihin mo yung kotse kaya nagustuhan, may payong May kasing kasama. payong. Oo, may payog, hindi ba? Aday. Total of Oo. almost 1 billion yun lahat. Grabe, at may kumain ng dinner for two worth 795,000. Grabe, flex pa sa social media. Kaya itong teleserye natin, ilulubog talaga nito ang ating impeachment serye na mukhang ma-archive ng matagal-tagal bago natin balikan. Antayin natin ang season 2 nga sapagkat lumutang na ang mga pangalang hahabulin at ibubuli ng mga netizens with their nepo babies living a lavish lifestyle. Maganda ba tong Azal? Diko? So, nairaos ko yan eh. Alright, O, Benji. Attorney Luke, unahin na natin na ano bang take mo? Kasi balita ko, gusto mo raw ng people power. Aba, may ebidensya kami dyan. Pasok. Labor leader calls for people power versus flood control scams. Evidence. Oo. Ayan, no? Sige, paki-explain nga to Pogi-pogi, sa amin. Mahusay Attorney pa. Luke, ano, sasama na ba tayo dyan? Ano ba itong yung Basta ikaw, minumukha sama ko sa'yo. O, dito rin yun, yung interview sa Okay. Bilyonaryo. Kay Attorney Karen Jimeno. In-explain ko naman doon, you don't have to go to EDSA. What we were saying is, dapat mag-people power tayo in different manifestations of it. Sisingilin natin yung ating mga local government officials, yung mga DPWH officials, yung mga naapektado ng baha. Kasi tandaan natin itong baha, normal na yan sa climate crisis na meron tayo. Normal, hindi dapat ka magugulat na papasok ang baha. Dapat meron ka ng response na ginawa. Tapos, yan ang tinatawag sa all over the world na climate adaptation. Dapat ginagawa na yan ng Climate gobyerno. Dahil may climate change nga. Dapat ang gobyerno natin, meron siyang climate adaptation na gagawin. Kaso anong problema? Tapos ang ginawa nila, dahil yan ang bagyo nakakamatay. Sinasabi nga nila ang climate crisis ay existential. Di ba? So, kailangan mong salbahin ang buhay literal. Tapos ang ginawa mo, imbis na salbahin mo yung buhay ng mga masasalanta ng bagyo mo, salbahin mo yung mga livelihoods nila, ang ginawa mo, ninakaw mo yung pera, parang pinagkakitaan mo yung climate crisis. Di ba? So ano pang kailangan dito? Di ba kailangan ng direct intervention ng taong bayan dito? Hindi mo kailangan pumunta sa EDSA. Kailangan mong to be drawn into political action. Kailangan magkaroon ng people's intervention, citizens audit, demand our government officials na dapat magkaroon ng totoong mga climate action, totoong flood control, at scrutinize yung mga budget tungkol dyan, maging transparent, kahit yung budgeting process maging transparent tayo. And Attorney Luke, may i-trend na ngayon, lahat tayo pwede na mag-post sa social media and sobrang lakas din nung force of power ng mga netizens, lalo na itong mga nagva-viral na nagko-call out dito nga sa mga Gen Z na, alam mo yon yung flaunting pa their lavish lives. So sa tingin mo, pwede rin mag-people power sa internet, sa social that's a media? manifestation as long as may direct intervention. And of course, we have to mobilize in many forms pagdating dito. Many forms. We have to be drawn, all of us must be drawn into political action. Hindi natin pwedeng bigay sa kamay ng mga kriminal
that's what the people in government are they are criminals, ang monopoly sa politics. Everyone must be drawn into political action. Part dapat ng ating buhay ang pagiging citizen ng bansang ito. Kaya tayo may politico talks para lahat kasama at mas Pwede. naiintindihan ng mga mamamayan yung mga political issue at lahat makisangkot, hindi ba? And going back sa mga action ng Gen Z na Eat the Rich, eto, panoorin natin. Inormalize natin ang pambubuli sa mga anak ng mga korap na politiko na yan dahil yung mga magulang ng mga yan ang rason kung bakit tayo lumulusong sa baha. Tapos mapapanood mo sa vlog, sasabihin, pupunta lang kasi kami sa beach ng daddy ko eh. Pupunta lang sa beach ng daddy ko. That is such a crazy sentence to say like in this economy. Well, hindi naman nila kasalanan na pinanganak silang mayaman. Pero naman kasi, hindi sila pinalaki sa upbringing na itong pinangluluho mo, pera to ng taong bayan, kaya maging humble ka. Hindi, binablog pa how filthy, nasty rich they are. So tandaan nyo, yung mga yan, scholar natin yan, wala sila kung wala tayo. So, agree ba kayo dito sa Eat the Rich, oh, Mami Chu? Sa social media yan kasi nagpakita na sa aeroplano sila, pupunta nga yun Private sa beach. jet. Yes, oo. Kaya naiinis siya. So, anong masasabi mo dito, Mami Chu, na parang sinasabi na okay lang na ibuli or i-bash natin yung mga anak ng mga corrupt na officials na to? That would be unfair naman kung pero citizens, ano naman yun, di ba? Citizens right, freedom of expression. Pero I think it would be also invasion of their privacy. Kung pwedeng gamitin depensa yun, invasion of their privacy. Kaya hindi mo rin matimbang kung anong dapat gawin eh. Pero sige, tingin ko, mas maganda gamitin mo yung social media bilang plataforma para magpaliwanag, para makapaghimo ka. Mahirap kasi pag magre-resulta sa mabrul eh. Oh, yan. Kung magkaminsan nagkakaproblema, hindi mo man na malaman kung ano ang punot dulo. No? Kaya maganda Parang yung yung panawagan. iba banwago na lang jumping Exactly. na, Kaya diba? maganda yung panawagan ni Attorney Luke na sumali ka sa people power sa kung anumang forma na available at meron sa'yo. Actually, natuwa nga ako, sabi mo, hindi kailangan pumunta sa EDSA. Kasi pansinin mo, ting may EDSA celebration, na pumupunta 200 na lang. Yung last time na 200. Nandun ka ba? Ba't mo alam? Nadaan ako. Yung 200 na nagpunta, yung 5 pa nga umuwi kasi na-dyspepsia, di ba? So ang point ko lang, it's really about time na given all these technological breakthroughs, gamitin lahat ng plataforma na Any ito para platform. mag-ingay, magpaliwanag, maghimok. Mahirap lang kasi kapag may galit lang eh. Kung magkaminsan yung galit hindi nakokontrol. So kinakailangan yung galit na may pagkaunawa kung bakit natin pinaglalaban yung dapat pinaglalaban natin. Kagaya ni Attorney Luke, nagagalit na po siya sapagkat siya nagmamahal. Yung Dapat artikulo healthy, kasi. intelligent discussion Yung sa artikulo anumang kasi. platform. Although, And moving forward, Gusto ko lang lagyan mo go, Attorney ng Luke. perspective din yun. Kasi pag nag-vlog ka, binubuksan mo sa publiko ang lifestyle mo. Di ba? Binubuksan mo na, So, be ready. pupunta kami sa Sino beach, ka? dito kami nag-travel, ito ang aking kotse. So, ino-offer mo sa public yan. So, Be ready. hindi Oo, pwede it na goes with the parang territory. pinablicize mo, in-offer mo sa public ang lifestyle mo, ang buhay mo, ang mansion mo, ang kwarto mo, ang ganda ng gamit mo, na hindi i-shield mo ang sarili mo sa public comment. Sabi daw, pang-inspire daw. Pero parang boundary na siya ng pagyayabang Alam or mo, not to bragging. brag, but to inspire. Oo, Hindi, ang Nakakayabang. tawag doon, buntot mo, hila mo. At saka naniniwala naman ako na hindi nila kasalanan na ipinanganak na mayaman. Yes. Pero yung ifo-flaunt mo ang ostentatious wealth mo, Mahirap, ano? na sa gitna ng krisis, sa gitna ng krisis, Maraming nagugutom. meron kang pinapalaganap na value na hindi yan na nakakabuti sa ngayon. But the thing is, baka hindi nila alam yung value. Baka walang value. Wala silang kinalakihan o di sila aware sa Then value the people na yun. should teach them. Those who criticize them should teach them. If they cannot expect na ang kanilang mga magulang ay tuturuan sila, then at Ang least taong kung may bayan. nag-criticize sa kanila, mabuksan ng kanilang isip na hindi ganun ang buhay. Hindi ang Pilipinas ay hindi paraiso. Kayo ang merong paraiso. Pero ang karamihan ay gutom. Ang karamihan Lubog sa vulnerable baha. sa baha. Diyan nila malalaman at Kaya nag-take down na makakatulong daw, sa kanila. tinake down ng mga Abay, syempre, filthy ritual. Baka Take down mo nag-deactivate naman na yan. rin, Oo. no? Pero ito, what can you say naman sa post ng mga bata kay Senator Villanueva? Dahil usapang baha pa rin kasi naunahan niya nang dininay na
kilala niya raw yung mga kontraktor, pero naglabas ng mga resibo sa internet na ini-intro pa niya ang sinasabing kontraktor. From Senate to lower chamber, bakit ba pinupuntirya ng House si Mayor Magalo? Pero mamaya babalikan natin yung si Mayor Magalo. Pero muna tayo kay Sen Villanueva. Gusto ko yung sumobra ka ng basa ng Oo script, nga eh. Talagang kasi naman nadadamay ako kay excited Attorney tayo Luke. eh. Alam mo yung parang nagigising yung damdamin ko. Pero itong video na to kay Sen Villanueva, gusto ko lang kantahin yung part na to na ako, sabayan mo ako, na yata ang pinakamagandang Gusto sana lalaki hindi mo man ako kinausap. Bibiglayin ako. Wala tuloy ako support kasi dinideny niya. Ito seriously speaking, di ba sinabi niya, diretsang tinanong niya pa si Sec Bonoan, nandyan ba ako, nakialam ba ako sa mga flood control projects? Sa sinabi niya, wala daw siyang kilalang kontraktor. And then may lumabas na resibo. May video, pinakilala niya, ang pinakamagandang lalaking district engineer. Ayan na, si Hede Alcantara. Ang nangyari, di ba pastor yan si Joel Villanueva? Ang nangyari sa kanya, para siyang si Pedro, nag-deny. 3 times. May tumila Baka ito, hindi ako magbibigla kung 3 times, ano. Pero alam mo, kasi mahirap mag-deny right now kasi laging may resibo. Kung nung panahon nga ni Jesus, kung may social media na, tapos nag-deny si Pedro, I would assume yung mga tao, hoy, tigil-tigilan mo kami, Pedro, di ba? Shout out pa Don't pa nun. ask, mga Di ba? ganon. So, but that's the problem right now kasi kapag ka may problema, ang knee-jerk reaction mo is to deny. But I think what the senator should have done is to say na kilala ko siya, nakausap ko siya, may ugnayan kami, but it does not necessarily mean na meron kaming illegal na transaksyon. E tuloy doon sa sagot niyang biglaan na pagde-deny, para tuloy nagdududa ka tuloy ngayon na bakit ganyan ang reaction mo? Kasi kung wala, you could have readily said, magkakilala kami, pero wala Parang kami yung isang ginagawang senator, inamin niya, kakilala ko, Exactly. kaibigan ko, kababayan ko. Sino nga senador ito? Yung favorite mo, si SP Cheese, Oo, diba? Pero Attorney Luke, anong masasabi mo doon sa pagdi-deny niya? Kasi may resibo eh. Ang sa akin lang, ang scale ng ganitong klaseng operasyon, it really should involve a lot of people. It should involve the powerful, it should Tama. involve senators, it should involve congressmen. And in as much as it would involve DPWH officials, the district engineers, and the contractor. Yan yung nature ng ganitong klaseng operasyon. Hindi pwede na ang operasyon na ito ay si DPWH lang. Alam mo ba doon sa expose ni Senator Ping Lacson, meron nga tinatawag na parking fee. Yung simpleng dadaan ka lang doon sa distrito na kinokontrol ng politiko, meron kang ibibigay. And pinahahati yan na parang isang pizza pie. Meron para sa DPWH, meron pang ang porsyento para sa COA auditor. Pero madagdag ko lang allegedly kahit mismo sa DBM, may porsyento na napupunta doon. Sa chief of staff, halimbawa daw allegedly ng isang congressman o ng isang mayor. So napakadami talagang lahat pala. So dapat makita yan pati yung make COA everybody na happy. Pwede ba naman lalagay ang budget, ang proyekto sa teritoryo mo? Yung Hindi mo rule is alam, make ano? everybody happy. Oo. Hindi pwedeng denial lang, di ba, Attorney Ed? Denial, yung pinaka-weak na defense yan. Base sa circumstansya, hindi ka lang nagde-deny dapat. Meron kang pinipresenta. Dahil the presumption is, sa ganitong klaseng nangyayari, dapat at least alam mo yan, o kilala mo yan, at alam mo yung nangyayari. Di ba? You will be the most inefficient and ignorant public official kung hindi mo alam ang nangyayari sa lugar mo. Kumbaga, Ayan, alam nila maraming yan, matatamaan dyan. Pero ito, alam nila yan, sabi nga ni Vilma, di ba? Si Junjun lang ang walang malay. Akala mo lang wala. Pero meron. Eto na, punta na tayo sa mga politaktakan ng ating mga opinyon. Pasok! Tingnan natin ang mga opinion. Okay, una dyan. Sen Ping Lacson, Senatong. Gusto ko yung Senatong ang galing. Oo, diba? Sinabi naman ni Senator Win Gatchalian, a contractor or company previously owned by politicians will be barred from joining government contracts. At sabi naman ng artista na si Nadine Lustre, nakakagalit at nakakalungkot. Sabi President daw, diba? President Nadine. O sabi naman ni Sen Risa Ontiveros, dapat lang napanagutin natin ang may sala para matigil na mga ganitong nakakasukang kalakaran ng gobyerno. At may sinabi din si Senator Bongo, dapat lang panagutin natin ang may sala
Okay, bakit same sila ng art card? O, si Ann Curtis, sabi niya, when Ma'am Jessica Soho said, hindi na pala baha ang magpapalubog sa ating bayan, kundi kasakiman. Ang sakit. Ouchie, ang sakit. Napanood ko rin yun, yung pero- docu na yun. Sobrang, ano pong masasabi ninyo? Ako medyo may tanong ako gusto ko kay Attorney. Attorney Luke, ako, alam mo yan, lagi kitang sinusuporta sa kandidatura mo. Sana manalo ka talaga. If ever na maging senador ka, how would you address all these things? Itong Itong issue ng flood control project na ito. Let the chips fall talaga. Walang pagtatangi. Talagang idadalhin mo sa pinakarurok nung investigasyon. Gusto natin yung accountability. Alam ko na si Bongbong Marcos, binuksan niya to, hindi accountability ang gusto niya. Gusto niya i-shore up ang kanyang public image. Pero so far, satisfied ka naman na kahit papaano binuksan niya? Well, hindi ako satisfied sa kanya. Pero kahit papaano, magandang pero balita. sabihin na lang natin, blessing in disguise. Kasi sa kanyang layon na ma-shore up ang kanyang popularity, gumamit siya ng isang issue. Ngayon, siguro hindi niya na-realize ang nabuksan niyang floodgates na pwedeng umabot ito, umanod sa kanilang lahat, kasama yung mga kasapakat niya, kasama siya. So, Sino yung kasapakat? talagang gusto mong sabihin sa akin. Alam ko, isa sa mga kontraktor dyan, si Saldico, na close ni Martin Romualdez, di ba? So, dapat imbestigahan yon. Of course, allegation lang yun na nililinaw Imbestigahan natin. ang sinasabi ko. Dahil kontraktor yan ang may-ari ng SunWest. Wow, isa yan sa 15 contractors na nag-corner ng 100 billion. Dapat isama yun na maimbestigahan. So, he may want na itong investigasyon na ito ay huwag umabot sa rurok. We would want na umabot ito sa rurok. Oo, I love what you said, Attorney Luke Espiritu, ha? Walang pagtatangi at ma-achieve natin yung rurok. Alright, maraming salamat po once again, Attorney Luke Espiritu. At syempre, alam mo, sobrang ang dami natin na pag-usapan ngayon, no? Pero dito na po nagtatapos ang ating programa. Ako po, ang inyong binibining Polytalker, Meiji Cruz. At syempre, ako po si Ed Chico. At ako po naman ay si Marichu Villanueva. Thank you so much for watching us live here sa Bilyonaryo News Channel at for fresh episode. Tutok lang every Friday night dito lang sa Politico Talk. Talk.